Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Meron pong balita nitong nakaraang araw mula po sa isinagawang pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure OAC dito kay Zaldico. Na ito pong impormasyon na ito, mga kababayan tumugma sa naging pahayag o David ni Orlego Tessa na isang surprise witness na inilabas po ni Senator Rodante Marcoleta nitong huling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo mga kababayan, itong ibabalita ko sa inyo po ang lalong magpapatotoo na talagang yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na si Goteza ay isang credible witness hindi po isang kasinungalingan kundi 100% nakatitiyak tayo. Totoo yung sinabi ni Marcoleta na napakatibay na testigo nitong si Goteza para ituro kung sino ba yung mga politiko na nakakuha ng napakalaking pera sa nasabing anomalya. Alam niyo mga kababayan, lalo nating marirealize dito sa balita rin na ito. Kaya pala itong si Ping, nitong mga nakaraang linggo, abay ang dinidikdik at idinidi binabanatan. Yung dalawa si Codesa, si Goteza, pati si Marcoleta. Teka Ping, babalik ka na sa pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit si Goteza at si Marcoleta ang binabanatan mo? Babago ka bumaba nung nakaraan, ipinahayag mo sa amin na iimbitahan mo si Zaldico at Martin Romales sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit hindi ka doon mag-focus at tuparin mo yung pahayag mo na yon sa mamamayang Pilipino? Bakit ang binabanatan mo ngayon si Goteza pati si Marcoleta? Bakit? Dahil ba sa kasama ang mga pangalan ng malalaking isdang pinagtatakpan mo doon sa David ni Gutesa, kaya pilit mong dinidiscredit yung witness ni Marcoleta? Imbitahan mo si Zaldico, si Romualdez nang nasa harap niya si Goteza pati si Marcoleta. Diyan magkakaalaman Ping. Mga kababayan, ano ba itong naging investigasyon ng ICI dito kay Zaldico na tumugmaanga sa David po ni Goteza mula na po sa Manila Bulletin? Ang sabi po dito, at least P2 billion worth of cash field luggages delivered to Zaldico, says ICI interim report. Teka, luggages, may naaalala tayo Hindi ba't ito rin ay nasa affidavit ni Goteza na siya po ang isa sa mga nagdadala ng malmetang pera dito kay Zaldico? Tugma o hindi tugma? Tuloy natin sa nilalaman na po. Aoping 22 billion worth of cold cash stuff in luggages were apparently delivered to former ACO Party List Representative Zaldico. An interim report of the Independent Commission for Infrastructure ICI indicated the amount alleged kickbacks from anomalous and ghost flood control projects resulted from figures provided by former Department of Public Works and Highways, DPW Bulacan 1st District engineers Henry Alcantara and Bryce Hernandez, who admitted their involvement in the massive corruption scandal during their appearances in ICI hearings. In the interim report that summarized its initial investigation, I revealed to the public for the first time the alleged money that the former lawmaker could have amassed from flood control projects payoffs. According to ICI, several deliveries of cash were made to cost Penthouse and Pasig residents from 2022 to 2025. Tugma nga sa sinabi ni Gutesa na siya ay isa sa mga tao na nagdala ng pera doon sa bahay ni Gutesa sa Pasig. Nasa David niya yan. Mamaya babalikan natin yon. Tuloy pa natin ito. Each delivery involved at least 7 vehicles, which contains at least 5 to 6 large pieces of luggage. Each luggage would contain 50 million pesos, according to ICI. Sa affidavit ni Guteza, yung maleta na kanyang nakita na merong sticky notes ang nakalagay, 48, meaning 48 milyon. Itong nalaman ng ICI, ang sabi, each luggage would contain 50 milyon. Nagkakatugma nga hindi naman baka kasi sabihin, itinig kay Gutesa, 48 milyon Diyan sa sinabi ng ICI, 50 milyon. Tandaan nyo, yung ginamit na termino, each luggage would contain 50 milyong piso. Hindi naman lahat ng luggage na dinala doon sa bahay ni Kuya, lahat yon 48 milyong piso. Malamang sa malamang magkakaiba ng halaga ang nilalaman ng mga luggage na yon. Pero napakalapit ng katotohanan na bawat malitaan niya 50 milyong piso,
maaaring umabot ng 50 milyong piso yung nilalaman na tumugma nga sa FIDA David Nicodesa na 48 milyong piso ang kanyang nakita doon sa sticky notes. Tuloy, the interim report stated that the first alleged delivery to Co was made in 2022 at Shangri-La, La the 4th, O Shanger, La O Shanger, La 4th. 4 to 5 deliveries were made there, translating to at least 7 billion pesos to 8.75 to 8.75 billion pesos in total transactions. Meanwhile, in 2023, delivery was made to the 4th, while 2 to 3 deliveries were made to coast residents in Valverde, 6 in Pasig Cree. These deliveries could amount to between 5.25 billion and PH billion. In 2024, 5 to 6 deliveries were made to C in his Pasig residence, which could amount to another 8.75 billion to 10.5 billion. Ano ba itong nasa salaysay ni Guteza na tumutugma nga diyan sa nalaman ng ICI? Or ito po yan ang mismong salaysay po ni Guteza? Dito po sa paragraph number 9, babasahin ko na noong December 5, 2024, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List kay Congressman Zaldico at nasimula na ang duty ko kay Congressman Zaldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa ika-56 na palapag ng Horizon Residences sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Congressman Zaldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, pumupunta kami sa 28 na Ladybug Corner Dragonfly Valle Verde, 6 na Pasig City. O yan ang nasa balita ng Manila Bulletin. Tagabuhat lang ako ng maleta ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay maleta na may lamang pera. Paragraph 13. Ang bawat maleta ay may lamang humigit kumulang 48 milyong piso. Humigit kumulang 48 milyong piso meaning pwedeng umangat ng 48 milyong piso, pwedeng kulang-kulang 48 milyong piso. Ditugma doon sa 15 million na binalitan ng Manila Bulletin na mula doon sa investigasyon ng ICI, dito iikot ang puwet ni Ping Lacson. Ngayon mo pabulaanan. Ngayon mo i-discredit itong si Guteza kung kaya mo. Po ba? Alam niyo mga kababayan, napakasimple lang Napakasimple lang. Kung talagang nagsisinungaling si Guteza sapagkat pinipilit nitong si Lacson na itong RTC nga napatunayan daw na fake notary, bakit hindi ka mag-focus doon sa nilalaman ng affidavit ni Guteza? Alam niyo yung fake notary na yon, madali lang yun Pwedeng sabihin talaga at dun sa pag-iimbestiga ng RTC, talagang peke talaga yung attorney ang pumipirma doon, kundi staff lang ng attorney. Kaya nung nakita ng RTC, peke nga hindi tugma ganito, ganyan. Bakit? Hindi nga yung attorney kasi ang lumagda at nagsulat doon at nagtatak doon. Walang iba kundi assistant niya, secretary niya, o kung sino mang staff nung abogado na yun na nagnotaryo. Madali lang yun. Madali lang irepaso yun Pero bakit pinagdidiinan ni Pink? Kasi yun yung nakikita niyang maaari niyang gawing butas. Kahit ang totoo, hindi naman talaga yun. Wala namang bearing yun sapagkat meron ng uwateza dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, ba't ka mag-focus sa pinaka-statement? Tulad na to, babaliwalain ba natin Ping? Babaliwalahin ba natin sa Senado? Babaliwalain ba natin mga kababayan na yung naimbestiga ng ICI ay tugmugma mismo doon sa affidavit ni Guteza? O baka sabihin na naman gumawa-gawa lang ng kwento si Guteza? Papaanong gagawa si Guteza ng kwento kung yung address doon sa Pasig City tugmang-tugma sa inilabas ng ICI? Papaano sasabihing gumawa-gawa ng kwento si Guteza kung yung nilalaman na halaga ng luggage tumugma doon sa ICI investigation? Sinong tao kung sakali ang magbabayad kay Guteza para i-hire siya para magsabing lumabas ka si Marcoleta? Ngayon, paano malalaman ni Marcoleta yung exact address ni Zaldico? Papaano malalaman ni Marcoleta yung nilalaman kung magkano yung halaga na nasa luggage? Doon na lang tayo mag-iisip Kaya yung mga fake news na inilalabas ngayon mga kababayan, hindi ko alam bakit may mga naniniwala doon Napakamangmang ng mga taong naniniwala sa mga fake news na yan. Napakabobo sa totoo lang. Parang nung nakaraan, may nilabas na fake news yung isang page na keso umamin daw si Guteza na si Marcoleta at si Defensor tinakot daw siya para magsalita. Gumawa-gawa ng kwento. May naniwala pa rin Hindi na ba kayo nadadala lalo na doon sa mga naniniwala pa rin kay Ping? Diyan na ba kayo? Yan na yung ipinapakain sa inyo nung pinaniniwalaan niyang ang politiko?
fake news, pati yung simpleng notaryo palalakihin. Pero pagdating sa statement, hindi niya naman matanong-tanong kung meron bang, kumbaga, contradiction doon. Lalo ngayon sumang-ayon, tumugma yung affidavit ni Cotesa sa ICI investigation. Paano ngayon, Ping? Po ba kaya anong naging banat ni Senator Rodante Marcoleta diyan sa paninira nila kay Aguteza? Ito po, panoorin naman natin itong video po na ito. Makikita nyo po sa screen. Saan bigyan na natin ng mas dagdag na emphasis na banggit nyo na kanina? Gaano ba ang importansya nitong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon, ano ba? At mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa. Hanggat maarari lang siguro sa susunod ng pagdirinig, huwag na itong lumutang kasi hindi na raw matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan opo ng testimony ni Gotesa. Ayon? Oho? Na kung naalala mo nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary yan, sabi ko si Orle Gotesa ang pinaka-credible na witness sa pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko sa aking palagay, si Gotesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating kapulungan. Sinabi ko yon. Opo, napanood ko po yon. Sa aking palagay, si Gotesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungang ito. Oo, kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo lahat, ay nagsisikap itong mga taong ito. Nagsama-sama sila para sa ganun i-discredit nila. Naku, dahil dito sila natakot Sabi ko nga sa iyo, napaka-credible ng kanyang testimonyo, ng kanyang testimony. Opo. 'Di ba? Pagkatapos, ilabas ni Marcoletas Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee, nasundan pa ba ng hearing? Hindi na Nabulabog sila Ping sila Soto. Hindi na nila alam kung paano pasisiraan si Gutese. Hanggang sa kinagabihan abay merong isang attorney. Hindi ko po notaryo yan. Ayun yun yung hanggang ngayon sa araw na ito habang pinapanood nyo itong video na ito, hanggang ngayon, yun ang bala ni Ping. Other than that, wala na. Meron pa pala yung binigyan niyang malisyosong CCTV footage nako. Si Gotesa daw pumasok sa opisina ni Marcoleta. Malamang, paanong hindi papasok sa opisina kay Marcoletang sumangguni ni si Gotesa para humingi ng tulong sapagkat siya nakokonsensya na gusto niya nang lumabas Sila may pag-uusap Alangan namang pumunta sa opisina mo yan Ping Wala namang tiwala sa'yo si Gotesa. Halata naman. Po ba kay Marcoleta, may tiwala yung tao gusto mo sa upupunta o kaya sa ibang senador pambihira ka naman para mong sinabing nakipagpulong ka kay Juan, pupunta ka sa opisina ni Pedro, batukan ka pa ni Pedro. Bakit ano bang napag-usapan natin kay Juan ka may transaksyon? Bakit sa akin ka lalapit o kay Juan ka humingi ng tulong? Tapos ako yung hihingan mo ng solusyon. Ba common sense na lang kaya pasensya na natatawag kong mangmang. Yung mga naniniwala pa rin dyan kay Lacson di ba lantaran ng nilolok, naniniwala pa rin uto-uto, pambihira kayo tuloy. O imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya, halimbawa binanggit niya si dating Congress now, congressman, Eric Hatyan. Opo, nakita niya siya nagdala ng pera roon tinawag ba si Eratap? Hindi tinawag oo, hindi ba pinakamaganda roon tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain yan, i-discredit si Guteso, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. Ba kung talagang gusto mong i-discredit Ping si Gutesa, bakit hindi ka makipag-argumento pahayag sa pahayag? Daon mo siya, butasan sa affidavit niya, hindi dyan sa nota-notaryo na yan, naka-under oath na yung tao, magnotaryo ka pa rin, doon ka pa rin tututok, pambihira ka naman, naturingan ka pa namang senador, huwag namang ganon. Diba dun sa affidavit mo tirahin kung talagang may kasinungalingan doon o imbitahin mo yung mga pangalan niyang sinabi doon or magharap-harap kayo sa Senate Blue Ribbon Comet hearing? Tsaka mo siya pagtatanungin, doon mo makikita kung talagang nagsasabi na totoo hindi. Ang bihira, napakahina mo harap mo. Tinawag niya rin yung sabi niya yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico dyan sa Valibde ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, tama ba? Estrada, tama po. Opo. Oo. At saka Mark Texay, oho,
Bakit hindi mo ipatawag yon? Siya nga, di ba? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung totoo o hindi. Doon nga natin mababalasa kung totoo nga ang sinasabi ni Gutesa. Ipatawag mo, siya nga. Oho. O ayaw nila ngayon eh. Takot na takot sila ngayon na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala yun ang sagot sa ano mo. Credible kaya pinipilit nila. Or ngayon pinipilit nilang gibain talaga ang gesta. Ito yung pinakahuli ngayonan yan. Kahapon lang yata itoan. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo para gibain kasi talagang matindi yung kanyang ano eh. Oo, matindi ang kanyang pahayag at very credible. He has nothing to gain, he has everything to lose. Yan, yan eh. Kaya pala ang sabi hindi raw matagpuan. Ako naman si Gotesa, matapos ang aking statement, iyan siya magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan, siguro puntahan siya para siguro takutin para sa ganon kayo operan siguro lahat gagawin nila para sa ganon ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. O bantakin yung mismong tagapagsalita, ibig sabihin yung buong paamunuan ng Philippine Navy na sa ilalim po niya ang Philippine Marines abay nagpa-presscon pa para lamang sabihing hindi namin kinukop-kop itong si Gutesa sapagkat parang 2,021 pa yata na ito'y retiro at wala na po kaming kaugnayan. Ano ang kaugnayan dito kay Gutesa yun pa harinawa, ganun ang lumabas na katotohanan. Pero ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni Mike Defensor, mga katropa niya sa OPO sa Marines, hindi naman niya sinabing, mismong opisyales ng kasalukuyang tama, tama, pamunuan ng Philippine Marines. Philippine Marines, opo, talaga naman mukhang ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala ngayon atin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybay. Sa kaya ko po pinabigyan ng empat sa inyo yon para ma-realize nila, ganun pala Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Yesa. Damaging pala ito ang pinakamabigat opo na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na itoon kay Orliga para sirain nako para sa ganun pahinain. Alam na dis yung inilabas niya oo na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee sa anumang paraan at ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan at meron pang lumutang na hinuhana ko yan. 30 minuto bago yung aming pagdinig, dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta. Kitang-kita namin sa CCTV yan. Parang napakalakian niyang mal. Parang ang dating nako, tinuruan yan. Kaya parang ganun po ang gusto-gustong ipinta sa isip ng tao, Sen. Ganun nga ang kanilang patakaran Oho, para bang kasalanan ba, krimen ba na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador? May usapan nga kami ba na una ko nang sinabi yon? At ipinahayag na sabi ko, sige, hindi kita kilala, ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, una panotaryo mo sana para ganap-ganap kong mapaniwala na talagang yun ay pangsarili ko lang naman dyan, an opsa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa ano natin, abogado, sa practice nyo po yan, notaryado yan. At least yung drop mo ay na-convert into a public document. Opo, may kumpiyansa, ika nga. O ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma or anong magiging problema doon. Kung halimbawa hindi siya pero meron kang pinapirma, problema ninyong dalawa. Yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama, hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawalan ng visa yon sapagkat humarap ka Opo, nanumpa ka din sa kanila Yun ang yan ang usapan dyan. Yun pala pati ho yung lugar na pinagkitaan nyo pati restaurante. Pinas-Pinay yata yung mga video footages para bang is there something surreptitious matend or halimbawa, sabi ko sa kanya, okay, panutarin mo yan at kung talagang buo ang loob mo, nakapag-isip kang mabuti, MMA, pumunta ka nga ako sa Senado bago siyam dahil sa mag-uumpisa, kaako ang Blue Ribbon Committee hearing ng 9:00. Oo, so ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman nagbabakas sakali baka nga dumating. Sabi ko sa isang staff, oo, merong isang tao na gustong tumistigo, ganito yung pangalan niya. So isa sa inyo, umalalay, baka sakaling dumating pumusti kayo doon. Ayun, kumuraw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alangan pumunta sa opisina ng kung sino ako nga ang kausap kayo pala nagpapunta. Kasba ang una kong tanong, ganito ang bihirang lakso nito.
Sino naman yung nagpukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para magspiya ka doon sa kapwa mo, senador? Nasa regulasyon ba namin ito? May ka. Patay ka. Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? Lahat may authority ka ba na gawin yon? Nako, makakarating tayo sa usapin na yan eh. Sino ka? Nako. Gaano ang awridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Alam na pakapakialam meron eh. Bayan din ang ginawa niya kay Senator Erwin Tulfo. Pinakuha din yung CCTV si Tulfo tuloy. Si Erwin Tulfo tuloy nalagay pa sa alanganin. O ugali na nilon yan. Pilit kasing gustong mapabango pa rin yung pangalan niya eh. Gusto niya kasi mga kababayan na bida pa rin siya na masabing may nadiskubre ako or meron akong pasabog. Akala niya nasa prime pa siya, nasa panahon pa niya siya. Nung panahon niya wala namang social media nun. Nung panahon niya, pwede niya pang mapaikot-ikot ang utak ng tao. Ang isip ng tao ngayon wala na. Nagagana yan, yang ginagawa mo ang kahayagan niyan ng kabahuan ng ugali mo. At ang kabahuan ng ugali mo sa ganyang paraan ang nagpapatunay na ikaw ay hindi kayang makipagsabayan argumento sa argumento. Ang ginagawa mo para pawalaing bisa yung kalaban mo, siraan sila sa pamamagitan ng iba't ibang malisyosong konteksto, malisyosong bagay, malisyosong mga pahayag at mga paninira mo. Hindi patas ika nga, hindi fair. Hindi kayang makipagsabayan ng legal, underground pailalim kong tumira. Yan ba ang ikinararang niyong senador sa mga taong naniniwala pa rin kay Ping? Ang hina naman ng kalidad ninyo pagdating sa taong paniniwalaan ninyo. Ang bihira naman kayo. Pero tayo mga kababayan na halatang halata na si Timisot alam na kung saan napaparating yan. Nagpapasikat na lang yan, pero tatandaan natin sa dulo ng kwento mananaig pa rin ang katotohanan. Sabi nga sa Biblia, walang lihim na hindi nabubunyag, walang sikretong hindi na itatago ng panghabang buhay. Mahahayag at mahahayag yan, kaya ping maghanda-handa ka na. Kapag ka nahayag na ang katotohanan, ewan namin kung anong mangyayari sa'yo ba, wala pinagtakpan mo eh. Protector ka di ba? Protector ka ng mga malalaking isda na gustungan ni Marcoleta. Hinahadlangan mo o sira ka ngayon. Kahit ano pang ganda ng legacy mo sa mga nakaraang takbo ng buhay mo, kung dito ka lang din babagsak, bale wala ka. Ika nga ni Marcoleta, espiya ka kasi. Akala mo kung sino ka. Sino ka ba? Mga kababayan, meron pala tayong pasabog. Hindi ko muna sasabihin ngayon pero magabang-abang, this is for a better democracy hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam. M.